beloved Boss Mike Cervera. Reaksyon dito sa Larry Gadon, banatan mo. nais kong magbigay ng reaksyon dito sa statements ni VP Sara nitong Independence Day. Let me read it, no? Quote, "Let us resolutely stand up again for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty." Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasako. Piliin natin ang katotohanan, piliin natin ang pananagutan, piliin natin ang pag-asa. Although hindi maganda yung syntax ng kanyang statement dahil kalat no? Kalat. Wala wenta, basta lang mema. Mema sabi. Attorney, Yusek Secretary Larry Gadon, banatan mo. Yung sinasabi niya na let us stand for the truth and accountability. Ano yung ginagawa nyo? Panay ang iwas mo doon sa iyong impeachment trial. Kung Correct. Accountability kapag nalalaman pala daw panay pala namang iwas mo. 'Di ba? Gusto mo wag nang elitist, wag nang ihinto na yung iyong impeachment trial. Nasaan yung accountability doon? Tama naman si Attorney Larry Gadon, Di ba? Di ba, Arnold Lopez? Tama naman ano mga technicalities ang nire-raise nyo instead of answering directly your charges. Correct. Kung ano-ano mga ginagawa ng mga abogado mo. At halata naman na iniiwas nyo lang dahil kasi dyan sa impeachment trial na yan, kung lalabas yan ang katotohanan, lalabas ang ebidensya, yung lahat na nakalap sa House of Representatives. Lako, yun na nga, may bago. Mamaya, mga kababayan, nakakalulang mga ari-arian ni Sara. May nakalap na naman mga kababayan, Panoorin nyo nga muna ito, Pasok! Ay lalong mabubuksan yun at mas masusing mapapag-aralan at makikita ng publiko. Kaya iniiwas nyo doon. So anong truth ang sinasabi mo? Anong truth for accountability? Wala. Talagang iniiwasan nyo lahat at ikaw, VP Sara, ay talagang umiiwas dyan sa accountability. Ikaw ang number 1 na umiiwas sa accountability. Itong mga nakaraang araw, ikaw, VP Sara, ay nagsalita rin na walang ginagawa ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kalagayan ng mahihirap. Hindi ka nag-aaral, hindi ka mulat ang mata sa katotohanan at sa iyong kapaligiran. Paano? Paano naman mamumulat yan sa mga nangyayari sa kapaligiran? Laging nasa dahig yan. Alam nyo, sa dahig, mga kababayan, syempre walang mga channel sa mga TV doon na channel dito sa atin. Siguro mayroon TFC. Pero meron pa ba? Pero mga kababayan, sasabihin pwede naman mag-computer. Hindi nga marunong mag-computer, paano makakapanood yon? So si Sara Duterte, mga kababayan, ito, ano yung assessment ko? Hindi kasi siya talaga concerned sa mga Pilipino. Kaya hindi niya inaaral yung totoong mga nangyayari, totoong mga kaganapan sa ating bansa. Hindi siya concern. Kasi kung concern ka tayo, di ba? Kayo lalo. Concern kayo sa bansa, di ba? Talagang kayo, pinapanood nyo lahat ng mga nangyayari. Ultimo, mga kababayan, chismis sa social media, chismis sa showbiz, chismis sa politika. Tignan nyo, di ba? Interesado kayo. Si Sara, wala, mga kababayan, wala siyang pakialam sa bansang ito. Ang pakialam niya lang yung mananakaw ng putang inang yan. Yun lang, doon lang siya. Yung laging magkano kikitain natin, magkano yung budget natin. Kailangan gawan nyo ng paraan na dapat yung 70 to 80% ma-save natin. Ang itulong nyo lang, yung 30%, ganyan, yung 20%. Imbis na bigas ang ipamigay ninyo, lugawin nyo, lagyan nyo ng maraming tubig. At para naman masabi ng COA na meron tayong ginagawa, papirmahin ninyo lahat ng mga mabibigyan nyo ng sabaw. Di ba, mga kababayan? Pero inyo imbis na bigas, sako-sakong bigas, yung ipamigay. Buti pa tayo, namimigay ng sako-sakong bigas Di ba, mga kababayan? Si Sara Duterte, anong pinamimigay? Lugaw!
Nakuha nyo mga kababayan? Tayo pag namigay tayo, nakasako yung bigas. Si Sara Duterte nakatasa. Bakit? Kasi lugaw, sabaw. Di ba mga kababayan ko? Tapos binudburan daw ng napakaraming magic sarap. Woo! Oh, kita nyo? Vice Presidente may pondo. Vice Presidente may pondo. Eh tayo mga kababayan kung magkano yung pera lang natin. 'Di ba? Sabi ni Roger Palatan, no? Boss Mike, si Sara may sariling channel, SMNI, puro fake news. Eh ano pa nga ba? 'Di ba? Ano pa ang inyong Evangeline Camilosio maaasahan? Wala. Siyempre yung papabor lang ng papabor sa mga Duterte. Bakit? Di ba kayo nagtataka? Akala nyo kay Kibuloy ang SMNI? Props lang si Kibuloy dyan. Props lang yan. Ang totoong may-ari niyan, mga Duterte, SMNI. Di ba? SMNI, mga Duterte may-ari niyan. Maniwala kayo. Oh, tuloy. Paano mo nasabi na hindi inaatupag ito o hindi tinutulong ng mahihirap? Sa mga magsasaka na lang, mahigit 100,000 ang naipamigay ng mga individual titles para ganahan ang mga magsasaka natin na sila ay magtrabaho at pag-igtingin ang kanilang ani. At napakaraming ginawa para sa kanila. There are more than 160 post-harvest facilities na ginawa ngayong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos upang maiwasan ang mga farmers ay nagbibilad ng kalsada sa plaza, sa highway, sa mga kalsada. At yan ay ginagawa ngayon. Isipin mo, sa loob lamang ng halos 3 taon ay meron 160 at patuloy pa na 160 na post-harvest facilities kung saan ay dyan na pinapatuyo ang palay at ginigiling ang palay. At konti na lang ang nasasayang. Kita nyo mga kababayan, ang dami hong proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Jorlan Briones, Boss Mike, nagagalit sila sa lugaw ni dating Vice President Lenny. Mas malala pa pala ginawa ni Sara. Alam mo naman Buti pa nga si Nanay Lenny, mga kababayan, yung bigas naka-sachet. Di ba? Lulugawin mo. Kasya sa buong pamilya. Si Sara Duterte, mga kababayan, sabi ko sa inyo, sabaw-sabaw na lang. Kung masabaw, yung lugaw ni Mang Romy sa may Marulas, mas masabaw pa yung lugaw na pinamigay ni Sara Duterte. Grabe talaga mga kababayan. At eto matindi. Meron pang papirma-pirma. Pumipirma pa mga kababayan kada isang tasa ng lugaw na makukuha mo. Grabe no, tindi no? Tuloy. Hindi lamang yun. Sa mga magsasaka ay binibigyan sila ng mga farm implements at meron silang mga subsidy sa gasolina na ginagamit nila sa kanilang mga traktora at mga kagamitan. At yung pagpatubig, there are more than 2,500 solar-powered pumps now na yun ang nagbibigay ng patubig sapagkat napakatagal at napakahirap kung magtatayo pa ng malalaking dam. Although meron ng 2 dam na nagawa na malalaki. Pero itong biglaan at mas mabilis na solusyon itong mga solar-powered teka muna, yung dam nga, di ba, sabi ni Sara Duterte at saka ni Digong, yun daw nag-iipon daw ng tubig. Sabi pa ni Sara noon, mga kababayan, ipunin daw ang tubig at dalin daw sa Malacanang. Dahil yun daw ang sinabi ni Pangulong Bongbong, ipunin ng tubig. Ngayon, sobrang pakinabang ng mga magsasaka ngayon sa sinasabi nila na tinutuligsa ng mga bobo na hindi nila naisip ni Pangulo na may talagang pakinabang na malaki, lalong-lalo na sa magsasaka. Itong mga dam na mga pinaggagawa niya. Di ba mga kababayan ko? Ngayon kita nyo mga kababayan, ang laki ng pakinabang ng mga magsasaka sa mga dam na yan. Hindi lang sa enerhiya, kung hindi sa patubig ng mga magsasaka. Paano maiisip nila Duterte yan? Puro nakaw lang naman ang iniisip nun. Hindi naman kapakanan ng bawat sektor ng lipunan ang kanilang iniisip Yun lang mga panandalian. Alam nyo yun? Alam nyo yung salitang panandalian? Sige, ganito na lang para mas madaling unawain. Ang ginagawa ni Duterte, ikumpara natin mga kababayan sa paggagamot
Oo, kasi problema ito eh. Itong mga nangyayari sa bansa, problema yan. Parang may sakit kayo, mga kababayan, sa ipin. Ano? Masakit ang ipin ninyo. Oh, 'di ba? Oh, anong ginawa ni Duterte? Ininuman ninyo ng pain reliever. Oh, ininuman nyo, pinainom kayo ni Duterte ng pain reliever, mga kababayan. Oh, na-relieve naman. Oh, 'di ba? Uminom kayo eh. Pain reliever eh, mga kababayan eh. Oh, na-relieve naman. Oh, nawala ba yung problema? Hindi, dahil kapag nawala na yung bisa nung pain reliever na ininom ninyo, balik uli sa sakit. 'Di ba? Oh, pero si Pangulong Bongbong Marcos, hindi. Tinitignan niya kung pwede pang i-restore yung ngipin ninyo para hindi kayo mabungal. At kung wala nang tanging solusyon para hindi na sumakit ay bunutin, binubunot niya na. Tapos pinapalitin pa niya ng tinatanim na ipin. Ganon ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Digong nung panahon niya. Puro tapal-tapal lang, madali nga, yung mga bobo naniwala sa madali ang solusyon. Pero mga kababayan ko, hindi nila nakita yung ginagawa ni Pangulong Bongbong na medyo matagal pero pangmatagalan talaga yung kanyang ginagawa na solusyonan ang problema. 'Di ba? Parang make-up lang 'yan. Yung mga tao nakita, nagawa ni Digong, nawala yung sakit ng ipin. Pero bumabalik pa rin. Ano gagawin ni Digong? Paiinumin uli kayo ng pain reliever. Yun ang hinahangaan ng mga bobo. Kung ikaw ay matalino, sino ang hangaan mo? Yung bang tinitignan, sinusuring maigi yung ngipin mo? Kung pwede pang ma-restore o mabuhay na hindi nabunutin? O yung mga nag-iisip na, wala na, bunutin na natin yan at palitan natin, taniman natin ng bagong ngipin. Saan kayo titingin, mga kababayan? Kasi diyan masusukat kung kayo ay may isip talaga. Yung mga DDS, hindi nila kaya. Hindi nila kayang unawain yon. Basta ang kanila, kailangan ko nang uminom ng paracetamol. Para matanggal na. Painumin mo ko ng Advil. 'Di ba? Tanggal na agad. Pero nandun pa rin. 'Di ba? Nakuha nyo mga kababayan? Parang substandard ba 'yon ang tawag doon? Parang ganoon, no? Nakuha nyo? Kaya mukhang bata ito. Siyempre! Di ba, no? Ganon sino, ha? Si Duterte. Mang Kepweng yan. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ng Pangulo, nakita nyo naman, Kita nyo, lahat ng mga proyekto, pangmatagalan. Kaya nga sabi ni Ramon Ang, ni RSA, kung tawagin, Ramon Ang, kapag nawala na Maria Inoue, Lovely Dominguez, John Susan, si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, hahanapin nyo yan. Hahanapin nyo si Pangulong Bongbong Marcos pag wala na sa Malacanang. Maniwala kayo. Sigurado, mag-aano-ano kayo na, sayang, mas magaling pala talaga si President Ferdinand Marcos Jr. Yung mga dating tumatawag ng bangag, adik, sasabihin ng mga yan, sayang, totoo pala na mas magaling si BBM. Tanginang yan, mga kababayan, katarantaduhan. Sabi ni Rodolfo Ruho, nakikita na ng Pilipino ang ginagawa ni PBBM. Kaya wala nang magagawa at maniniwala kay Sara. Totoo yan, mga kababayan, napanood ko yun, ikaw at si... Talaga ba, napanood nyo ba ako? Hindi ko, kambal ko huyo.
Ito na. Water pumps ay nakakalat ngayon sa buong Pilipinas at patuloy na dinadagdagan. At yan ay patuloy na nagbibigay ng patubig sa ating mga magsasaka. No? Paano mo nasabi na hindi sila inaatupag ng pamahalaan? Pagdating sa healthcare, naghalos ng 10 doble Grabe, no? ang benefits ng PhilHealth at ito ay available sa lahat ng mamamayan kahit yung mga hindi miyembro ng PhilHealth. Basta Pilipino ka, meron kang PhilHealth benefits. Correct. Kagaya na lamang ng breast cancer dahil napag-alaman na Inisa-isa na ni Secretary Gadon yung mga ginagawa ni Pangulo, ano? mga Pilipino ang napakaraming kaso ng breast cancer sa ating mga kababaihan. Kaya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos from 100,000 na benefits ng PhilHealth naging 1.4 million. No, 14 na doble yan ang ginawa niya. Yung sakit sa puso, dati 300,000 lang ang makukuha ng PhilHealth benefits yan. Ngayon, up to 950,000 pesos. Ang dialysis dati, nung panahon ng tatay mo, 2,000 pesos lang kada session. Limited sa... Sabi ni Secretary Larry Gadon, nung panahon ng tatay mo, 2,000 lang. Grabe talaga, no? Ayan dito na lang tayo sa dialysis natin. Mga kababayan, di ba? Sa dialysis na lang, mga kababayan, kay Digong, meron daw, 2,000 lang daw yung benepisyo. Ngayon nga, Boss Mike, naiiyak ako pag hindi na present. Naku, talaga naman, totoo yan. Maraming mag-iiyakan kapag wala na si Pangulong Manong Bongbong. 50 sessions a year. Ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, 6,500 kada session ng dialysis at Kita nyo. up to 156 times a year. Napakarami pa. Yung mga buntis, hindi pa nanganganak, meron na silang tulong. Meron na silang monthly na yung prenatal check-up. Marami ng check-up ngayon sa mga hospital ng DOS na libre na ang outpatient. Liliwanagin natin Berta yung sinasabi na libre sa DOH Hospital. So, ang gagawin ninyo, pumunta kayo sa accredited ng DOH na ospital at doon nyo po makukuha yung benepisyo. Hindi ho lahat ng ospital, liwanagin natin hindi ho lahat ng ospital, ganun ho yung patakaran. Opo lalong-lalo na yung mga pribadong ospital. Hindi po lahat So, hanapin po ninyo, Google ninyo sa inyong sa inyong cellphone, kung ano yung pinakamalapit na DOH hospital sa inyong lugar dahil hindi ho mawawala sa lahat ho ng lugar sa buong Pilipinas, meron hong accredited na DOH hospital. Opo tuloy. Kahit yung mga confinement sa mga hospital na nasa mangangalaga at pamumuno ng DOS, libre na rin. Kaya anong sinasabi mo na walang ginagawa ang gobyerno para sa mga mahihirap? Napakabulag. Either nabulag ka o talagang ignorante ka o kaya tamad ka. Hindi ka nag-aaral, hindi mo inaalam kung ano ang ginagawa ng gobyerno kahit na nga ba ikaw, ang pangalawang pangulo, wala kang nalalaman. Talagang zero yung utak mo, wala kang alam. Napakarami pang ginagawa ng ating pamumuno para sa mga mahihirap. Kaya hindi kagaya ng panahon ng tatay mo, puro pogo, puro EJK, puro mga illegal gambling, yung mga isabong, yan ang nalalaman ng iyong gobyerno, ng tatay mo. Kaya ngayon, para sabihin mo na walang ginagawa ang pamahalaan para doon sa kalagayan ng mahihirap, napakalayo naman ang utak mo. Napakalayo. Napakalayo! Malayo talaga. Yung utak ni Sara, bubungay. Di ba? Gemini Gems, Jelly Corrales, bubunga Anabilye, kayo talaga. News Hub, di ba? Boss Mike, sabi rito, napanood mo ba yung rally ng mga DDS sa Amerika? Dalawa na sila ni Digong at Sara. Nakakarton. Alam mo na. Sabi ko maraming pera yung mga yan Samang panig ng mundo, makikita nyo. Mga bobo, di ba, mga kababayan? Yan si Larry Gadon, mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.